Hello guys! What's up? What's up? Tara, recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Looking beyond. Isa sa interesting topic ng mga kabataan, love. Again, love. I remember when I was in high school, uso yung slam book or slam note, no? Na may sasagutin ka doon, like, what is your motto? What is your embarrassing moment? At ang hindi mawawalang tanong, what is love? Oh yeah, what is love? Diba? Ano nga ba ang meaning ng love? Kayo ba? Ano ba ang meaning ng love? Para sa inyo, what is your personal meaning ng pag-ibig? Pwede nyo sagutin yan. What is love? At bakit yan ang definition ninyo ng love? Ano ang inyong reason? Bakit yan ang inyong meaning o kahulugan ng pag-ibig? May isang kabataan na lumaki sa isang dying church. Kakalungkot, di ba? Dying church. At para sa kanya, ang nasaksihan niya, naranasan niya, nakita niya, doon sa dying church na yon is not a genuine Christianity. Lungkot, diba? Parang, may ganun pala. Hindi tunay, hindi legit yung pagiging Kristiyano ng mga tao na nakasama niya, nakasalumuha niya. At ito ay nakakalungkot. But the good news from that story was, God never give up on us. God never gave up on these young people. Hindi sinukuan ng Diyos ang kabataang ito. God had done and sacrificed for these young people. Diba? Nagpahayag ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpahayag o nahayag sa kabataang ito. At isa sa pinakamabuting nangyari, God used other people, an instrument, to be an instrument to lead these young people to Christ. Diba? Minsan akala natin wala nang saysay ang ibang bagay o ang isang bagay. Wala nang saysay kung ano man yung environment o community. Minsan parang hopeless na tayo. Minsan hindi na natin nakikita yung kahalagahan ng nasa paligid natin. Dying church, hindi niya nakita ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Pero ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay gumagawa sapagkat naroon ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Ito yung napakagandang kahulugan na ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng ibang tao upang maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. That is the true meaning of love. Love never gives up. Love never gives up. Why? Because God is love. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos o ang ating Panginoong Diyos na Diyos ng pag-ibig ay hindi tayo sinusukuan. Kahit ilang beses kang makipag-break up sa ating Panginoon, hindi kanya tatantanan. Love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Ibig sabihin, kaya namumunga, kaya yumayabong, sumasagana, yung pananampalataya, yung pag-asa, yung katyagaan. At hindi ito, kumbaga, hindi siya bumabagsak, kundi lalo siyang lumalago because of
love. Diba? Dahil sa pag-ibig. Meaning, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Imagine, yung young people, hindi sinukuan ng Diyos. Imagine, young people, kayo din, whatever your situation right now, despite your shortcomings, despite our shortcomings, still, God never give up on us. His love never fail for us to believe in Him faithfully, for us to hope, for us to endure all challenges. Grabe. Grabe ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya young people, ang question, kamusta ang iyong puso ngayon? Kamusta ang iyong puso? Do you remember or recognize the person has God been leading you to reach? Diba? Naalala nyo ba? Nakikilala nyo pa ba? Natatandaan nyo pa ba yung mga taong ginamit ng Diyos para ikaw ay mapalapit sa ating Panginoon? Or likewise, maybe ikaw ang ginamit o ginagamit ng Diyos to be an instrument to your fellow young people with strong character and commitment to Christ, then to lead them to Christ. Diba? Napakaganda na hinuhubog tayo ng Diyos upang ikaw mismo ay maging instrumento upang ang ating kapwa ay mapalapit sa ating Panginoong Hesus. So young people, look beyond your expectations. Maaaring ito lang ang expectation mo, pero through Christ, look beyond expectations. Put on the love of Christ in you, and let that love never gives up, and its faith, hope, and patience never fail. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are the God of love. And you are the creator of love. You are the source of love. And you are the true meaning of love. God is love. Thank you for your love. Nawa, Panginoon, lumalim ang pag-ibig sa puso ng mga kabataan dahil sa pag-ibig na pinupuno niyo po sa kanilang buhay, sa kanilang mga puso. Maramdaman nilang lagi ang iyong pag-ibig. Kung paano, O Diyos, ikaw ay nananatili at hindi kami sinusukuan. Ikaw ay nagsakripisyo para sa amin. Nawa, maging instrumento rin kami o daluyan ng pag-ibig mo upang magkaroon ng matibay na pananampalataya, pag-asa, kapayapaan, pagkakaisa dahil sa pag-ibig. Kaya pagpalain niyo po mga kabataang ito, pagpalain ng kanilang puso, pagpalain ng kanilang mga buhay. Kung sila man po ay tila na-discourage na, pinanghihinaan na ng loob, nawawalan na ng pag-asa, Lord, in Jesus' name, itaas niyo po sila, yakapin niyo po sila, palakasin niyo po sila. At nawa ang mga kabataang ito ay manatiling malakas sa inyong biyaya at maging instrumento sa lahat ng pagkakataon upang mahayag ang iyong mabuting balita. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ng kalakasan, katalinuhan, biyaya, provisions, and bless the family of these young people. At nawa saan man sila napapabilang na iglesia ay magamit sila upang ang iba ding kabataan ay mailapit sa inyong paanan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, young people, keep the faith, make a difference, and be an inspiration. At sama-sama tayo every Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan
si Jesus